Sinilip ng lolo ko yung kambal sa may butas, kung ano ang ginagawa nila. Pagkakita sa kanila ay bigla siyang pumunta sa amin nun. Sabi niya, magpausok umano ako ng kamangyan at pinasabayan niya pa ako sa pinsan ko sa may taas ng bahay. Inutusan niya rin yung pinsan ko na ito na kung pwede ay samahan niya kaming matulog nun. May nakita kasi ang lolo ko, Sir Seth, na isang malaking paa sa kwarto namin. Nandun kaming lahat sa labas maliban sa dalawa kong anak na kambal. Kaya imposibleng isa sa mga paa namin yon. Sinamahan na lamang din ako ng pinsan ko ng mga oras na yon. Pagkarating naman ng 3 araw, nagpaparosary yung auntie ko para sa anak niya. 7 kaming lahat doon, puro babae. Nung umpisa, maayos naman yung pagdadasal namin. Sumasagot kaming lahat. Hanggang sa kalagitnaan ay parang konti na lamang ang sumagot nun. Na ultimong pati ako ay hindi na rin sumasagot sa pagdadasal nun. Hanggang sa walang ano-ano, may narinig kaming malaking boses ng isang lalaki. Nabigla kaming lahat. Nagkatinginan kami nun. Pangalawang sagot ng malaking boses na ito na sumasabay sa amin. Instead na malalayo ang agwat namin habang nagdadasal nun, bigla kaming nagdikit-dikit. At yung naglilid ng rosary ay kumakaway sa likod namin na lumapit sa kanya ng konti. Tinapos pa rin namin yung pagdadasal, Sir Seth. Bali 2 beses lamang sumabay sa amin ang malaking boses na yon. Kaya pagkatapos ng pagdadasal namin na yon, pinagsabihan kami ng kapitbahay namin na nag-lead ng prayer nun na huwag kaming tutulog-tulog sa oras ng dasal. Kapag hindi kami sasagot, may sasabay daw talaga sa amin nun. Pagkatapos ng mga karanasang yon ay bigla na lamang naging okay ang lahat. Hanggang sa makalipas ang 3 taon, namatay ang kapatid ng lolo ko na kaharap lang din ng bahay namin yung bahay nila. Habang binuburol yung kapatid ng lolo ko, syempre big family kami at malaking compound namin. Habang kumakain kami sa gabi, katabi ko yung anak ko na isa. Yung isa naman katabi ng pinsan ko kasi sobrang close nilang dalawa. Yung isang katabi ng pinsan ko na anak ko ay biglang tumayo nun. Kumuha ng plato at nilagyan ng kanin at ulam. Kaya sabi ng pinsan ko, para kanina yan ay na yung plato niya. Kanina pa ito kumakain. Linawin ko lamang, Sir Seth, na yung kambal ko ay hindi marunong mag-baby talk. Kumbaga kung magsasalita sila ay klarong-klaro na parang mature na yung mga salita o lumalabas sa bibig nila. Sagot ng anak ko dito sa pinsan ko, bibigyan niya daw yung lolo niya kasi gutom daw ito. Subali ang akala namin, Sir Seth, ay ilalagay niya sa kabaong ng lolo namin. Yun nga lang talaga. Laking pagtataka namin na sa kabilang mesa na may upuan niya inilagay yon. Sabi niya, kaon na lolo. Sige man, kagtanaw sa amwa. Sa Tagalog ay kain na lolo. Lagi kang nakatitig sa amin. Nang marinig namin ito ay nagsitinginan kami. Kumakain kami lahat pero napahinto kami doon. Tingin na tingin kami sa bata. Tapos, Sir Seth, bigla ba namang sumagot yung kambal niya na si Lolo, malungkot na nakatitig sa atin.